Hi guys! Welcome back to our channel. Napakagandang panahon ngayon kaya naisipan namin tumambay dito sa backyard. Ito naman si Zion. Syempre meron din siyang sariling upuan. Zion, say hi! Oo, Paw Patrol din. Di ba ang ganda ng kulay, no? Tapos nasa likod ni Zion, lilac yan. Parang light purple yung shade. Pero sa mga napuntahan namin, merong dark purple talaga and then color pink. What is Ang tawag sa mga pink naman na iba, ano yun, crab apples. Ayan. Rocky. Yan. Sa ulado mo lahat ng Paw Patrol. Again, can you repeat again? Marshall, Chase, Rebel, Sty, Suma, Rocky. Very What good! the? So, nagpakuha rin pala si Zion ng bike. Nilabas na yung scooter kanina, pero syempre, mabilis nagbago yung isip. Ayan. Mabilis nagbago yung isip ni Zion. Imbes na scooter ay magbabike na lang daw siya. Ayan. Are you okay? Kaya na yan. Actually, nakapantulog na si Zion kasi naman, magsi 7 PM na guys. Ayan, pero naisipan namin lumabas muna. Yeah! Alright, so yun, dito na tayo. Kaya nakatambay din ulit dahil ang ganda ng weather. And ayan t-shirt day tayo ngayon. Laking T-shirt tulong and tong shorts. upuan natin na to, no? Oo, ang ganda rin. Marami nagtatanong kasi meron din nakalagay $5 Canada. lang to. Sa Yeah. Goodwill. Nasaktuhan namin to. Oo, $5 siya sa Goodwill. Ano ba? McLeod? Oo, McLeod. Oo. So, meron pa siyang lalagyanan ng coffee. Nadadala namin to pag camping. So, yun nga pala guys, no? This coming Sunday, punta kami ng Forget Me Not ulit. Kasama natin si Dwayne, Joanne, family, Salazar family, Alba Fambam, Tita Nora, tsaka Tita June. Yes, so hopefully maging maganda yung weather, no? Kasi minsan, pagdating ng weekend, kung kailan ka nagkagala, nagkakaroon ng ulan or nagiging makulimlim at malamig. Pero last year, uulan dapat ngayong Sunday. Oo. Pero nung, alam niyo na, papalapit itong Sunday, check namin yung weather, yan, mainit na siya. Oo. So, nagbabago talaga siya. Grabe nung isang araw, baby, sobrang init. Naalala ko parang ganun yung init sa probinsya. Yung dumidikit na sa mukha mo yung init. Ayan, so parang 30 ba plus nagiging plus 30 na. Nag plus 26, 29. Oo, nag plus 30 nga pala. Kahapon. Kahapon. How much more na yun sa Pilipinas, di ba? Oo, 40 to 50. Grabe. Ayan, so Canada pa to ha. Oo. Pero hindi kami nagrereklamo. Actually, ang saya namin kapag ganito ng weather. Kasi, di ba, nakakalabas ka. Hindi ka kailangan magbalot ng sobrang dami bago ka lang, kunwari, lalabas ka lang for a walk. Di ba? Ngayon, pwede nang tumambay. Ayan, so yan lang naman. Yeah, anyway, ayan. So, ano bang topic natin? Ayan. Marami So, kasi nagko-comment. Marami nagko-comment pero sagutin muna natin yung katanungan na paulit-ulit lumalabas. And I think panahon na rin para i-share. Ayan, kasi syempre din naman kahit nag-vlog tayo or content, hindi naman natin ma-share lahat-lahat real time. So, pwedeng ilabas namin yung video kung kailan kami ready or if it's really meant yan na i-upload. So ngayon, yan, pag-usapan natin ang topic na pre-approval. Ayan, kasi sa mga ginagawa nating house hunting, syempre, pinapayuhan rin tayo na dapat bago natin gawin yon pre-approve ka muna. Yes, tama So, yun, tama naman. ano ba muna yung pre-approval? So, ibig sabihin, ito yung approval somehow ng bangko, like before approval. Yan, first step na i-check nyo kung magkano ba yung pwedeng ipahiram sa inyo ng bangko or ng lending institution. Kaya nga guys, nung una, nung nagbo-vlog kami, merong, alam mo yun, pakiramdam namin talaga na hindi kami makakuha ng 500. Oo. Oo. So, Kaya- ina-assess na rin namin Oo. sa sarili namin before pa kami magpa-pre-approval kung based sa sahod namin. Kasi makakita naman kayo sa online yan, kahit Google nyo pa, yung calculator. Ayan, pwede nyong ilagay doon kung magkano yung sahod nyo, yung sahod yung mag-asawa, magkano yung utang nyo. Ayan, so yun yung mortgage like calculator. Kaya,
mortgage affordability calculator. You can try that. Parang lahat ng bangko yata merong ganon. So, Even nung napumunta tayong TD, di ba, pinakitaan tayo. oo, so kung paano gamitin yung website. And then, ang first step actually na ginawa namin, syempre, kumonect muna kami sa mga brokers. So, merong binigay si Kuya Daniel, yan, kung ano yung, sino yung trusted niya na broker na nare-refer niya sa clients. And meron din kaming friend na may kaibigan din or may connection din sa mortgage broker. Yes. So, both of them, nakipag-connect kami, syempre, para alam namin ano ba yung mga kailangan and then magkano ba yung capacity namin. So, before the pre-approval, meron kaming ginawang pre-assessment with Yes. them. So, sa pre-assessment, tinanong nila magkano yung sahod, magkano yung utang, like ano yung mga loans, existing loans if ever, so etc. So kung ano yung mga pwedeng itanong regarding sa finances. Yep. And then check ko rin naman yung credit score ko kasi sa app ng CIBC meron yun. Meron. Kasi kapag nagkaroon na ng like pre-approval or i-process na nila yon, hard check yung tawag doon. So pwedeng mabawasan yung points mo, Yeah. 'di ba? Yung credit score mo kasi chine-check na nila 'yon. So sa akin naman safe kahit dalawa yung mag-check. Yeah. Kaya nag-proceed kami doon. So sa pre-assessment, ayan. So habang inaasikaso namin ang mga buhay-buhay namin, alam na namin yung figures. Yeah. So binigyan na kami ng rough estimate ng mga brokers na kinakausap namin. Kaya 'di ba tuloy-tuloy pa rin yung house hunting and alam namin na yung range na titingnan. Kaya nga kapag tumitingin si Emma guys sa website, sinasabi ko sa kanya agad, wag na nating i-try yung mga 500 pataas kasi malabo tayo dun eh. Ayan. So yun doon na tayo yung- sa oo. baga 400 to 450. Yan. Pero, ayun nga, nung nakabalik na tayo sa work, ay nakabalik na si Alvin sa work, ay nakasubmit na tayo ng document. So, hiningi yung, aside sa job offer kasing una na sinasubmit ko, sabi, ate, kailangan pa ng Payslip. payslip tsaka ng letter of employment. Kahit Ayan. 2 weeks payslip lang, di ba? Oo, okay na yun. Pwede na. So, parang kahit nga kami sa sarili namin, nagda-doubt pa kami, may ma-approve kaya sa atin or mapaprocess kaya yan? Kasi syempre, bago lang ulit sa work, although syempre, nag-change job lang naman, pero si Alvin, ayan, matagal nang nawalan ng work. Yeah. So, bago nakabalik. So, ina-assess din namin. So, sabi ko, I leave it to them. Kung anong makita ng bank, kung magkano yung may approve nila para sa amin, then we will see. So, nung nakasubmit na kami ng documents, ayan. So, syempre, nalaman na namin yung numbers talaga. In comparison sa pre-assessment, yung lumabas sa pre-approval, halos same. So, kasi, nung nagpa-pre-assessment kami, nag-estimate na rin talaga kami kung magkano yung sasahurin ni Alvin kapag nakabalik na siya ng work. Kasi alam na rin naman namin yung magiging salary niya. Yeah. Kasi nga, natagalan lang talaga sa hiring process kay Alvin, no? Yeah. Halos more than 1 month. Hindi No, lang. simula kang nag-apply, tinawagan, dalawang interview. So, matagal din. Oo, matagal. Oo, so alam na namin yung figures or sasahurin, for example, per hour or annually. Pero hindi lang kami makasubmit ng documents dahil nga hindi pa nag-start. So, yun, ang sabi, ayan nga, yung sa pre-approval namin, na pre-approve kami sa 450,000. Pero, ano yun, parang without condo fee. So, bababa siya if, for example, nasa 300 to 400 yung condo fee. So, pwedeng maging 430 or 420. Yan, depende kasi may Depende. matataas na condo fee. And then, sabi pa sa akin yun nga, kapag 10% naman yung dinown mo, tataas din yung pwedeng pautangin. So, nasa 475k na yun. And then, for example, gawin mong 20%, I think, do the math na lang. Doon na yung 500. Pero naisip namin ni Alvin, sagad na yun. Parang, kung kami, hindi namin gagawin yung, i-reach namin yung limit namin. 20%.
tapos 20%. Although maganda yung 20% na down payment Kasi kasi mas maliit na yung monthly mo. oo naman. Siyempre, the bigger the like lump sum na ipa-front mo, ang gagawin mong down payment, maliit na lang yung monthly mortgage payment mo. Pero kasi siyempre kami, binabalanse namin kung ano yung capacity namin Yung kaya lang and din. yung pwede Saka mangyari. in case na halimbawa nga magkaroon ng problema, O, at wala least may na naman backup ang ka. problema. Oo, may So, backup ka pa. nagre-retain kami ng like emergency funds for a certain number of months para hindi naman tayo magahol or mataranta in case something happens, Oo, 'di Kasi ba? ako nga guys, di ba nawalan akong trabaho, limang buwan yun. Oo. So, Si Emma dapat, lang nga nag-work. o kung gusto talaga natin kumuha ng bahay, although ito yung certain amount na pre-approved, wag natin sagarin. Yeah. Yan, unless meron pa tayong ibang pagkukunan na confident tayo na even with that amount, okay lang. Although, nag-check din tayo minsan ng 500k. Like, ano ba yun yung nandun sa Chestermere? Sagad-sagad na yun. So, sabi ko, kung mag-Chestermere kami, Chestermere, ganda. 470 ata yun, di ba? 490, Oo, 410, ganun. Mag-iipon talaga kami. Yeah. Parang longer months pa na antayin. Pero kung nasa lower end ng 400, yan, pwede natin Kaya. pag-usapan. Pwede pa. Kaya. Tapos we can do somehow 5%. Yan kasi, guys, hindi lang siguro na may mention, maganda talaga yung 20% para wala kang mortgage insurance. Pero mas mataas yung interest rate Yeah. kapag nag 20% down payment ka. Kaya, ganun nga yung style dito. No? The more na tinaasan mo na yung down payment mo, tataasan pa yung interest mo. So, di ba? Yes. You need to balance lang din talaga. Yeah. So, yun lang naman, nakakatuwa na sa aming background or sa aming situation, natulungan kami ng aming mortgage broker Yes. na makukuha ng pre-approval. And yan, marami pa kaming ikukwento about it kasi ito yung very first step na tinatanong talaga ng lahat, yung pre-approval. And yes, we are done with that. Kaya abangan nyo pa yung video namin guys. Marami pa kayong mapapanood. Marami pa kaming isi-share. So, unti-unti lang Yeah. kasi ayaw pa naming mabati. So, ito lang muna. At Wala pa least, naman masagot na namin Yeah. yung katanungan about pre-approval. Yes. So, kung gusto nyo magpa-pre-approve yan dito sa broker nga na nakaasikaso sa amin. Yeah. Yan, meron kaming link na ipoprovide sa Yes, description so box. Yan, just click the link yan. Doon kayo para makonect namin kayo sa team na nag-assist sa amin. Yeah, sa mga nagbabalak dyan, kumuha ng bahay dito. Click lang guys sa description namin. Yan. So, ipasa ko na kay Alvin dahil nawawala naman ako ng boses. Kasi, feel ko dapat na rin ako magpa-check up. Oo nga. Yan, kasi lagi ako nawawala ng boses. Pagdating ng gabi, napapaos na ako. So, ako naman ang Siya naman ang dadaldal. Yes. So guys, pasensya na kayo sa boses na yun. Ganyan talaga yung pagpagod eh. Nag-iiba yung boses niya, nagka-crack na. Nagko-concert kasi ako. Oo, mahilig kasi kumanta to guys sa sa video, okay? Joke lang. Eh sabi ko nga, pahinay-hinay lang sa pagkakanta. Kasi bukas may pasok pa siya. So guys, ito na naman kami, home along the Riles. Yeah. Ang sarap lang ng weather ngayon. Oo. Kaya ayun, naisip namin lumabas. Ayan At- o, dumadaan yung train. Maabayan eh, na Maabayan. pinupuntahan. Kaya yun guys, no, mahalaga talaga guys magpa-pre-approval muna dito. Pero Ah. kahit ano pa, kahit before pre-approval, kunwari meron kayong balak na rin in the next 1 year or 2 years, pwede kayong magpa-pre-assessment. Yeah. Yan kasi pwede na nilang i-calculate yung like initial numbers ninyo, magkano yung sinasahod nyo, magkano yung utang nyo. So meron na kayong idea at this point in time, magkano yung pwede nyong utangin. Kasi nga, may share ko lang, kakagraduate ko lang noon. Last Oo, year nung oo. nag-reach out ako Oo. sa aming mortgage broker. Yeah. So wala pa akong work noon, pero gusto ko lang magka-idea magkano at this point in time. Para alam ko kapag nag-improve yung sahod ko, your situation namin, edi ibig sabihin mag-grow pa or lalaki pa yung amount na pwedeng ipahiram. O kasi kami naman talaga guys,
kahit last year pa, talagang may plano naman talaga kami bumili ng bahay. Yeah, kaya Kaya last nga year pa nagtanong kami. na nga tayo, di ba dati? Oo, nakapag-reach out na kami Oo, sa pero mortgage ang broker. suggestion niya, kailangan... Hindi, antayin muna yung Oo. PGWP. Yeah, yung PGWP. So guys, kaka-graduate ko lang noon. Oo. So gusto ko lang magpa-run ng numbers. So nung ni-run pa nga yung numbers ko noon, or namin noon, 350,000 pa lang Yeah. yun. Oo. So ngayon, syempre nagka-work na ako. Kasi during that time, wala pa akong work. Yeah. Naging 450 na. Kasi ako lang nag-work ng dati. Oo. So guys, maliit pa lang yan kasi nagsisimula kami. So, we are praying pa rin with God's grace and guidance na somehow, mag-improve pa rin yung like mga incomes natin. 'Di ba? Kasi, kunwari, makapili man tayo ng bahay, that can be a starter home and then later na tayo mag-upgrade. Kasi kung ipipilit natin yung bahay na gusto natin pero hindi natin naman afford yung amount na yon kasi nga nandito tayo sa Calgary, di syempre we have to wait. Kasi minsan nga sasabihin ay yung with that kind of money, maganda ng bahay yan sa, for example, sa Edmonton or sa Saskatchewan, sa Manitoba. Pero kasi at this point in time, nandito yung opportunity sa amin. Yeah. So, hindi pa time para umalis para lang sa bahay or for cheaper bahay. Yeah. So, we are just playing kung saan maging okay lahat. Yan, okay yung work, okay magkabahay, okay ma-PR. So, yun, Yeah. diba? Yeah, tsaka yun nga, madagdag ko na lang din, yung pagdating sa credit score, dapat guys, nagbabayad kayo on time doon sa credit card nyo para tumaas yung credit score nyo. Yes. And Yun ang importante. wag din masyadong maraming kinukuhang credit card. Yeah. Yan, nakakabawas din pala yun. Yan, kaya meron din akong friend na ang daming credit cards na kinuha. Ngayon, naghahabol siya para mapataas yung kanyang credit score. Yeah. So, yan, dapat timely payment. Kami nga hindi namin tinatratong credit card, yung credit card. Parang tinatrato naming debit card yung Yeah. credit card. Kasi pagkautang namin, Bayad. ini-insure ko bayad agad. Sa lahat nagmamanage na yan guys. Oo, ayoko Basta- lang may balance. Tsaka eh. ang ginagawa namin guys, yung credit card namin, isa lang. Kunyari, isa-skog siya, ang ginagamit namin yung kanyang name. Although meron din ako, pero ang ginagamit na namin talagang isa lang. Para at least namomonitor agad Oo, ang namin hirap siya. din kaya. Tapos meron pa nga kaming Walmart cards eh. Kasi Yeah. syempre parang magka-points. Pag Walmart, Pag yung habol Walmart. namin talaga yung So, points lang. dapat wag mong kalimutan minsan yung pagbabayad, di ba? Pag nakakalimot ka ng payment, it can affect your credit Yeah. score. Kaya importante dito talaga guys yung credit score. Kaya kailangan magaling kayo magbayad sa credit card nyo. Ayan. So yun lang naman yung vlog natin ngayon guys, no? And Tutuloy natin ang pahinga. yeah, kaya mamaya ay magpapahinga na rin kami na Emma kasi nga itong boses din niya ay iba na. Kaya Kailangan ko na nga raw magpa-check up. So, oo nga, baka may yan, no? baka may hypothyroidism. Ewan ko. Hindi ko alam. Or baka dapat hindi na ako napapagod. So parang feeling ko pag gabi lang nagaganyan ang boses mo. Paggabi, oo. No? Hindi, pero, Siguro sa pagod hindi, mo pero na rin. ngayon kasi sunod-sunod guys yung pagod namin. Oo, Yan basta yung i-share namin. share namin sa inyo guys Later yung on, journey pero- namin ngayon. Oo, pagod, uyat, Ah, basta, or stress. Yan. So, hopefully, ayan, antabay lang kayo kasi yan, marami kaming yan, i-share sa inyo sa aming buhay dito sa Canada. Alright, so yun guys, I hope na nag-enjoy kayo sa vlog namin ni Emma ngayon. And yeah, hanggang dito na lang. See you on the next one. Peace! Peace. Yeah.